Pagdating namin sa banquet hall kung saan kasalukuyan ang ginaganap ang party, ay agad na lumapit si Sandro sa mga kakilala niyang businessman at nakipagkamayan. Bumati at saglit na nakipagkwentuhan. Ipinakilala niya rin ako bilang kanyang asawa at nag-iisang apo ng chairman ng Sevillas Holdings. Ang kanyang isang braso ay nakalalay sa bewang ko at hindi niya inaalis. Parang wala pa nga sanang balak maupo kung hindi pa ako bumulong na napapagod na ako sa kakatayo. Sa kanya ako niyayang maupo sa isang table. Pero saktong pagupo namin ay bigla nilang napadpad ang tingin ko sa entrance at nakita ang pagpasok na isang babaeng pinagkaguluhan ng mga reporter kanina sa labas. Kasama pa rin ito ang dalawang lalaking naka-black tuxedo. Pero pagkapasok ng mga ito ay agad na humiwalay ang isang lalaki. Kaya yung isa na natira na nakayapos pang isang braso sa makurbang bewang ng babae. My lips slightly parted when I saw who the man was. Sandali ko pang ikinurap-kurap ang mga mata ko dahil baka nagkamali lang ako ng tingin. Pero talagang siya nga. Walang iba kundi si Lucas na nakasuot ng black tuxedo habang nakaalalay ang isang braso sa bewang ng magandang babae. And I was shaking. Parang nanginig ang kalamnan ko sa nakita. Sino ang babaeng iyon at bakit sila magkasama? At talagang napaka-sweet pa niya sa babae dahil bukod sa nakayapos na siya sa bewang nito, ay nandoon pa maganda niyang ngiti kapag nakikipag-usap sa babae na ngayon napapangiti din sa kanya. I swallowed and pressed my hand to calm down. Sandro, who's that woman? Kilala mo ba ang babaeng iyon? I asked. Bahagi akong inginuso ang babae. Sunod na naman ni Sandro ang tingin ko hanggang sa napahinto si babae na ngayon kasalukuyan ang nakikipag-usap sa ilang mga businessmen habang kasama pa rin si Lucas na nakayapos sa bawang nito. She's Hazel De Jesus, the only daughter of De Jesus family from the DX group. Automatikong napabaling ang tingin ko kay Sandro. What? DX group? Yes, walang iba kundi ang kumpanyang mortal na kaaway ng Sevillas Holdings. Natigilan ako sa narinig. Hindi ko mapigilang tingnan ang babae. She looks so expensive. Mapagaw na jewelry na suot nito ay halatang milyon ng halaga. And her body was perfect. Ganun din ang mukha nito. What about that man with her? Do you know him? No. Maybe it's her personal bodyguard or boyfriend. I don't know him. Pero kung hindi ako nagkakamali, parang yan yung lalaking bumuhos ng mainit na sabaw sa akin doon sa restaurant ng kaibigan mo. No isang araw? Sandro replied. Parang may pagkairita pa sa boses nang maalala ang pangyayaring iyon. Napakuyom ako sa aking kamao na nasa ilalim ng mesa at muli ibinalik ang tingin kay Lucas. Nakatayo pa rin ito pero sila na lang dalawa at wala nang kausap na businessman. And ang tamis ng ngiti ng gagong iyon sa babae. Parang kumulo yata ang dugo ko sa nasaksihan. That smile. I let out a deep sigh. Iniiwas ko na lang ang tingin ko dahil baka sasabog ako sa inis. Napabalik ang tingin ko kay Sandro nang marinig ang mahinang pagtunog ng phone nito na nasa loob ng suot na coat. It's your grandfather. Sasagutin ko lang saglit. Paalam nito sa akin. I just gave him a simple nod. Naiwan ako mag-isa sa table. Pagkalis ni Sandro ay agad kong sinanyasan ng isang waiter. Mabilis naman ito lumapit sa table ko at sinalinan ako ng champagne sa glass. Sumimsim ako ng champagne habang nakatingin kay Lucas at sa babae na ngayon nagtatawanan na para bang may pinag-usapan na nakakatawa. Pero munti ko nang mahigitan sarili kong hininga nang mapadpad ang tingin sa akin ni Lucas. I hold my breath for a moment pero parang hindi man lang ito na surpresa nang makita ko. At hindi ko inaasahan ang bigla nitong pag-iwas ng tingin sa akin na tila binaliwala ko. Muli na nitong ibinalik ang atensyon sa babae. Napabugo naman ang hangin ako na tila hindi makapaniwala. Talaga lang ha? Ano to? Pinagpalit niya na ako agad dahil lang sa hindi ko pagdating kagabi? No, he can't do this to me. Hindi na ako nakatiis at tumayo na sa akin table bago marahan na naglakad palapit sa kanila habang hawak sa isang kamay ang glass ng champagne. Pansin ko ang pagsanyas ng babae sa kanya na parang niyayaya na siyang maupo sa may table. Kaya naman binilisan ko ang paglapit ko. Agad akong humarang sa kanilang harap kaya pareho silang napahinto at napatingin sa akin. Yes, miss? The woman asked. Hindi ko ito pinansin. Itinuon ko ang tingin ko kay Lucas na ngayon ay nakatingin na rin sa akin ng seryoso. Hindi malang nagulat sa paglapit ko. Pasimple ako napatingin sa kamay nito. Talagang hindi malang inalis sa bewang ng babae kahit lumapit na ako. How dare you?
Ang kapal din pala talaga ng mukha mo, no? Akalain mong nakahanap ka na naman ng mayaman na babae na pwede mong pagkakitaan? Napataas ang sangkili ng babae sa sinabi ko na tila bahagyang nagulat. I look at her. You know what, miss? You should stay away from him. Ako na mismo nagsasabi sa'yo na peperahan ka lang na lalaking yan. Si gold digger. Bahagyang napakagat sa ibabang labi, ang babae na tila pinipigilan ng matawa. Hanggang sa hindi ko inaasahan ang malanding pagsandal ng ulo nito sa balikat ni Lucas. I know, miss. But who cares? Marami naman akong pera at kayang-kaya ko siyang bayaran kahit magkano pa. I just can't resist him. He was very handsome and he's also my type. Biglang humigpit ang hawak ko sa glass ng champagne sa narinig kong sagot. Lalo na nang umisi pa sa akin ng babae. Tom, kung hindi lang talaga maraming tao sa paligid ay baka ibinuhos ko na sa mukha ng babaeng ito ang hawak kong champagne. Okay. Napatango-tango ko kahit parang sasabog na sa inis. Pinilit ko pa rin ngumiti ng peke sa babae. Pinagsawaan ko na yan, miss. In short, tira-tira ko na. Maragas, mahilig ka talaga sa mga pinagsawaan na. So, good luck na lang sa'yo. That man was sick. May HIV yan, kaya mag-iingat ka. Napaawang na lang ang labi ng babae na tila hindi makapaniwala sa sinabi ko. Lihim naman ako napangisi at nalampasan na silang dalawa pero bago yun ay binangga ko pa ang braso ni Lucas na hindi talaga nagsalita kahit konti. Mabilis na akong dumiretso sa ladies room at pagdating sa loob ay hindi ko mapigilan ang manggigil sa inis. Nilabas ko ang galit ko sa pamamagitan ng pagsira sa toilet paper. Talaga nanggigigil ako. Napakabukang pera ng lalaking iyon. Hindi lang ako dumating na isang gabi nakahanap agad ng iba. Humanda ka talaga sa akin. Napakuyom ako ng kamao. Pinakalma ko muna ang sarili ko bago ako lumabas ng ladies room at bumalik sa table. Sakto naman tumugtog ang violin at tumayo ang ilang mga guest para sumayaw sa marahan ng musika. Where have you been? Tanong ni Sandro pagkaupo ko sa table. Restroom. Maikli ko sagot at tipid na ngumiti. Pasimple ako napatingin sa kabilang mesa. 3 na silang nakaupo. Si Lucas, yung babae, yung isa pang lalaki na kasama nila sa pagpasok kanina. Mahina akong bumuga ng hangin hanggang sa biglang tumayo si Sandro at hindi ko inaasahan ang paglahad ng kamay nito sa akin. Let's dance, my wife. Napatitig naman ako sa nakalahad nitong kamay at nang pasimple ako mapatingin muli sa kabilang mesa ay nahuli ko nakatingin sa akin si Lucas pero agad na umiwas nang makita ang tingin ko sa kanya. Lihim ako napangisi. Sure, let's dance then. I accepted Sandra's hand. Pero sa sulok ng mata ko ay kitang-kita ko rin ang pagtayo ni Lucas at nakangiting naglahad din ng kamay sa babae. And she accepted his hand immediately with a warm smile on her lips. And damn it. Shit. Jealousy exploded inside of me. We started dancing. Nakayapos ang isang braso ni Sandro sa bewang ko at nakahawak naman ang isa kong kamay sa kanyang balikat. Habang ang aming kabilang kamay ay magkasalikop. Pero habang sumasayaw ay nawawala ako sa focus dahil sa aking nakaw na tingin sa pwesto ni Lucas at ng babae nitong kasama na ngayon ay kasalukuyan na ring sumasayaw mula sa di kalayuan sa amin. Kaya naman dahil sa pagkalutang ko ay napapatikim na lang si Sandro tuwing naapakan ko ang paa. Mamayang gabi pala. Gusto kong doon muna tayo sa mansyon na lolo mo makatulog. Sandro said. No, ayoko. Walang gana ko sagot bago muli ibinalik ang tingin sa pwesto ni Lucas. Pero hindi ko inaasahan na nakatingin din pala ito sa akin. And Drom, ang talas ng kanyang tingin na para bang gusto na ako lunukin ng buo. I raised my eyebrows and gave him a what's your problem look. Pero bigla nila ako nitong inarapan bago matamis na ngumiti sa babaeng kasayaw. Para naman ako nagngit-ngit sa galit. Talaga lang ha? Inarapan niya ako tapos doon sa babae nakuha niyang ngumiti ng matamis? Damn it. Yung kagustuhan ng lolo mo na magkaapo sa tuhod. Ano kaya kung ibigay na natin sa kanya? Muling napaangat ang tingin ko kay Sandro at sandaling kumunot ang noo. Ano na naman ang pinagsasasabi ng lalaking ito? Isa pa to, dagdag stress din. Mag-honeymoon tayo. Just tawag mo kung saan mo gusto. Yung nangyari dati hindi ko na yun uulitin. Gusto ko mapa-ismid sa narinig pero pinigilan ko lang ang sarili ko. He wants to play with my feelings again like what he did in our honeymoon? Fine. Tingnan na lang natin kung sinong mananalo this time. Pinilit kong umiti at marahan na tumango na parang isang masunuring asawa. Sige, mag-honeymoon tayo ulit.
Gusto ko ay dun pa rin sa Palawan kung saan tayo nag-honeymoon dati na hindi natuloy. Dahil sa pambababae mo, you asshole. Gusto ko pa sanang idagdag yun pero nagpigil lang ako. At Sandro smiled, tila na surpresa sa agaran kong pagpayag. Talagang inaasahan na nauto agad ako. As if. Okay, I will take a leave from the company this coming weekend. Kakausapin ko ang lolo mo mamaya pag uwi natin para malaman niya agad na maglilib muna ako pansamantala sa trabaho. Tumango lang ako bilang tugon at ngumiti ng matamis para ipakita sa kanya na kunwari excited ako at patay na patay pa rin sa kanya. Gusto kong manlin lang this time. Susubukan ko lang kung masaya ba. It's payback time, I think. Kapag ba nagkaanak tayo, magiging mabuting ama ka naman ba sa anak natin? Pero paano naman palang kabit mo at ang anak niyo? I ask calmly as I look at him. Unti-unting napatigil ang marahan na pagsayaw ni Sandro sa akin dahil sa tanong ko. Napatitig na ito sa mukha ko, sa mga mata ko. Hindi ko alam kung ano'y pinapahiwatig ng kanyang tingin. Hindi ko kayang basahin. Hanggang sa hindi nagtagal, naramdaman ko dala ang paghaplos ng isang kamay nito sa mukha ko at ang paglunok ng bumaba ang tingin papunta sa labi ko. Napalunok naman ako at sandaling nawala sa isip ang tao sa paligid namin, lalo na nang unti-unti nang inilapit ni Sandro ang kanyang mukha sa akin at naramdaman ko ng pagtama ng kanyang hininga sa aking mukha. My eyes automatically closed and waited for his kiss. Hindi dahil sa gusto ko, kundi gusto kong makita ng lalaking nakatingin sa amin ngayon ng masama. Hindi nagtagal ay naramdaman ko ng unti-unting paglapat ng malambot na labi sa labi ko. Pero hindi pa tuluyang nasasakop ni Sandro ang labi ko, napasingap na lang ako sa gulat nang bigla na lang na may malakas na braso ang mabilis na humaklit sa bewang ko. Basta na malayan ko na lang ang sarili ko na nakasubsob na sa mabangong dibdib na nakasuot ng black tuxedo. And when I looked up, bumungad sa akin ang seryoso mukha ni Lucas na sa lubong pa mga kilay. Your boyfriend is a jealous man, and he will never allow anyone, even your husband, to kiss you in front of him. Do you understand? Napakurap ako. I was really surprised. Nang mapatingin ako sa paligid ay exchange partner na pala. But when I look at Sandro ay hindi ko inaasahan na nakatingin ito kay Lucas ng masama, habang may nakatayo ng babae sa harap nito na tila naghihintay na isayaw niya. Lucas just ignored him and started dancing with me. Nang matauhan ako, agad naman ako nagpumiglas sa pagkakahawak nito. But he didn't let me. Bitiwan mo ako. Mariin ko utos sa mahinang boses at pilit na kumakawala pa sa kanyang pagkakayapos. Pero mas lalo niyang hinigpitan ng pagkakahawak sa akin at patuloy pa rin akong isinayaw. Huwag ka masyadong malikot. Baka mamaya niyan ay mapaghalataan pa tayo may relasyon ng mga tao sa paligid natin. Sige ka, ikaw din. May mga reporter pa naman. He whispered. Natigil naman ako sa pagpupumiglas sa narinig at tiningnan siya ng masama. How dare you cheat on me, you asshole? Akala ko ba boyfriend na kita? Pero bakit may kasama kang babae? I glared at him, pero isang ngiti ang sumilay sa kanyang labit, patuloy pa rin akong isinayaw. Hanggang sa inilapit na niya mukha sa puno ng tenga ko at bumulong. She's not my girlfriend. She's just a friend of mine. Sumama lang ako sa kanya bilang bodyguard kasi alam ko nandito ka. What a liar. Inis kong kinurot ang kanyang dibdib at binigyan ng masamang tingin. Huwag ka na magpalusot pa. That woman already told me earlier that you are her type and she's willing to pay you just to have you in her bed. And I didn't expect Lucas to laugh dahilan para mapalingon ng aming katabing sumasayaw din. Kaya medyo kinabahan naman ako. No, that's not true, baby. Oh God, that was so funny. Hazel is not my woman. She's like a family to me. A little sister. And ganun talaga ang babaeng iyon. Masyadong makulit, lalo na kapag alam niyang selos na selos ka. Automatikong napataas ang kilay ko. Excuse me? I'm not jealous. Ang kapal naman ng mukha mo na sabihin yan sa akin. Nagpapalusot ka pa, ihuling-huli na kita. Ni hindi ka nga nagsalita kanina na lumapit ako para magpaliwanag na wala kayo relasyon ng babaeng yun. Tapos ngayon magpapalusot ka porkat hindi niya tayo naririnig. Huwag mo kong gaguhin, Lucas. But he just smiled. Tila natuwa pa sa pagkainis ko. Is my girlfriend jealous? Napatas ang kilay ko. Jealous? Mangarap ka. I rolled my eyes at him. Nahihirata pa rin ako sa kanya at sa babaeng iyon. Talaga nagpapalusot panlokong ito. Nang mula ko mapatingin kay Sandro ay wala na ito sa akin natatayuan kanina. Nakaupo na pala sa table at seryoso nang nakatingin sa amin ni Lucas.
habang salubong ang mga kilay at mahigpit na ang pagkakahawak sa glass ng wine. Iniwas ko na lang ang tingin ko dito. Bahala siyang mag-isa. Okay, sige. Ganito na lang. Kung ayaw mo talaga maniwala na wala kami relasyon, sumama ka sa akin mamaya. Pupunta tayo sa bahay nila at papakilala kita sa kanyang buong pamilya bilang girlfriend ko. Deal? What? Pinaglololo ko ba ako na lalaking ito? At paano mo naman gagawin yun? Balita ako ay isang De Jesus ang babaeng iyon from the DX group. Masyadong bigatan ng pamilya noon, kaya imposibleng makalapit ka. I can do that, baby. Trust me. Kaya kitang ipakilala sa lahat bilang girlfriend ko. So ano? Deal? Di nga. Seryoso? Yes, baby. Of course, I'm serious. So don't be mad at me anymore. He pouted. Ako nga dapat na magalit sa'yo kasi pinaghintay mo ako kagabi buong magdamag. Look at me. Parang zombie ako dahil sa kulang sa tulog. It's true. Malaki nga ang kanyang eyebags. Halata kapag malapitan. But still, gwapo pa rin naman siya. And he was so hot with his black tuxedo. Loko ka ba? At ano naman ang pakinila sa relasyon natin? Ipapakilala mo sa kanila bilang girlfriend mo? Para ano? Para kapag nalaman nilang lahat na isa akong Sevilla, ay gawa nila tayo ng malaking headlines? Mag-isip ka nga. He chuckled. That won't happen. Hindi ko naman papayagan na mangyari iyon. Ikaw kasi, ayaw mong maniwala na wala kami relasyon ng babaeng kasama ko kanina. I swear, she's just a little sister to me. Napatikim ako. Sige, naniniwala na ako na wala kayong relasyon ng babaeng iyon. Pero oras na malaman kong niloloko mo lang ako, then asahan mong katapusan mo na dahil hihiwalayan na talaga kita. Sumama bigla ang kanyang tingin sa akin. Don't say that. Hindi ako papayag na hiwalayan mo ko. I told you before, didn't I? Walang break up sa relasyon natin. I won't allow it. I bit my lip. Patuloy niya pa rin ako isinasayaw ng marahan. Sorry nga pala kung naghintay ka kagabi. Hindi ako nakarating kasi hinarang ako ng asawa ko. Lucas Joe, clench. Sabi ko na nga ba? He murmured, pero agad din ngumiti sa akin. Then, ituloy na lang natin mamaya. Pero oras na hindi ka pa rin dumating, asahan mong susunduin na kita sa bahay niyo. Napataas ang kilay ko sa narinig at bahagyang napatawa. Sus, as if naman alam mo ang address ng bahay namin at nasabi mo yan. And he smiled. Akmang sasagot na sa akin nang bigla na lang naglaho ang ngiti nito nang mapatingin sa kabilang banda. Agad ko namang sinundan ang kanyang tinitingnan. Saka ko lang napansin na nagkagulo na pala sa paligid namin at lahat ng tingin ay napunta na doon sa babaeng kasama niya kanina na ngayon ay pinag-aagawa na ng dalawang lalaki. At kilala ko ang isa sa kanila. Walang iba, kundi si Daniel Sedestre na isang sikat na businessman na palagi ko nakikita na laman ng bawat balita, mapa TV man o dyaryo. And he was my best friend's Hale's crush. Kaya nga lang ay masyado daw itong suplado at nakakatakot kausap. Hindi rin basta malalapitan kung ordinaryong tao lang dahil kailangan pa ng appointment bago makalapit. Napahinto na si Lucas sa pagsasayaw sa akin nang makita ang gantihan ng suntok ng dalawang lalaki. Shit, he said. At bago ko pa maibalik ang tingin ko sa kanya ay mabilis na ako nitong napakawalan at humiwalay na sa akin. Hanggang sa namalayan ko na ang paglapit nito sa dalawang nagsusuntukan na lalaki. At ganoon na lang paglaki ng mga mata ko, nang pagkalapit nito ay agad na sinalubong ng malakas na suntok sa muka, si Daniel Sedestre. Napasingap ako sa nasaksihan at nanlaki ang mata sa gulat. Oh my God, tila hindi ako makapaniwala. Hanggang sa bigla na lang nagsipasukan ang napakarami mga reporter mula sa labas. At bago pa ako makakilos sa aking kinatatayuan, ay may mga kamay nang humawak sa akin at hinilan na ako sa braso. Let's go home. It was Sandro who grabbed my arm. Nagpatianod na lang ako sa paghila nito sa akin habang hindi pa rin makapaniwalang nakatingin kay Lucas na ngayon ay pinagpepiestahan na ng napakaraming reporter habang nakikipaglaban ng suntukan kay Daniel Sedestre. Kahit ayaw ko pang umuwi dahil gusto ko pang makausap si Lucas ng kaming dalawa lang, ay wala pa rin akong nagawa nang yayain na akong umuwi ni Sandro. Tatanggi pa nga sana ako at balak pang magpalusot pero baka maghinala ito. Kaya minabuti ko sumang-ayon na lang at sumama sa kanyang pag-uwi. Yung lalaking kasayaw mo kanina, mukhang malapit yata kayo sa isa't isa kung mag-usap. Do you know him? Sandro asked curiously. Sakay na kami ngayon ng kanyang Lamborghini at kasalukuyan ng nasa biyahe pa uwi. Ganun lang talaga ako makapag-usap kapag mabait ang kausap ko.
Patay mali siya kung sagot habang nakasandal sa upuan at nakatingin lang sa labas. It's obvious that you were flirting with him. Hindi ko mapigilan ng inis na mapairap. It's none of your business, Sandro. Problema ko na yun kung makapag-flirt man ako sa iba. Yes, it's my business because you are my wife. Ano nila iisipin ng ibang tao kapag makita ka nilang ganoong makapag-usap sa mga lalaki? Kung napapansin mo, ay may mga reporter kanina sa loob ng hotel. Kaya sana nag-ingat ka man lang sa mga kilos mo. Hindi yung puro pagkaisip bata mo lang pinapairal mo. Tila nagpanting ang tenga ko sa narinig. Isip bata? Tom, parang kumulo yata pati ang dugo ko at kalamnan. Stop the car! I said stop the car, Sandro! He ignored me. Sabi ng into mo tong sasakyan at bababa ko. I yelled. I couldn't help it. Pero hindi mala ito naapektuhan sa pagtaas ng boses ko at patuloy pa rin ang pagmamaneho. Hindi ka bababa. Pupunta pa tayo sa lolo mo kaya umayos ka. Napabugan na lang ako ng hangin at pumikit para pakalmahin ang sarili ko. No, this is not the right time para makapagtalo sa lalaking ito. Siguradong sasama lang lalo ang loob ko at madadagdagan pang stress kung patuloy ako makikipagtalo. Tumahimik na lang ako at ibinaling na lang ang tingin sa labas. Pero hindi ko pa rin mapigilan ang pagsamangot ko. Hindi pa rin kasi talaga mawala sa isip ko ang nasaksihan kong eksena kanina. Kung paanong nakipagpalitan ng suntok si Lucas kay Daniel Sedestre. Dahil lang doon sa babaeng si Hazel. I was worried actually. Paano niya nagawang suntukin yung Daniel na iyon at sa mismong harapan ng mga guest at marami reporter? Paano na lang kung ipakulong siya nito o gantihan sa ibang paraan? Knowing that Daniel ay may pagkabis daw ang lalaking iyon. Dangerous, chairman nga akong bansagan sa mga dyaryo na nababasa ko dati. Dahil nga walang inaatrasan at nakakatakot maging kalaban. Ngayon tuloy nag-aalala ko para sa kanya and at the same time ay naiinis ako. And I hate this kind of feeling. Why do I feel jealous when I shouldn't? Sabi nga ni Lucas ay kaibigan niya lang ang babaeng iyon at parang kapatid lang ang turing niya. Bukod pa doon ay ako ang dahilan kung bakit siya pumayag na maging bodyguard nito. He just wanted to see me kaya siya sumama sa babaeng iyon bilang bodyguard. But he can't help it. Talagang nakakaramdam pa rin ako ng panibugho. Nainis ako na parang ewan. Ang sweet kasi ng pakikitungo niya at nakuha niya pang makapagsuntukan, maipagtanggol lang ito. Sa kakasimangot ko ay namalayan ko na lang na nakahinto na ang sasakyan sa garahe ng mansyon at pinagbuksan na ako ni Sandro ng pinto. Pero imbis na bumabay, umirap lang ako rito at humalukot-kip. Ayokong pumasok sa loob at magpanggap na namang masaya sa harap ni Lolo. Hintayin na lang kita dito sa kotse. Akala ko'y makikipagtalo pa ito sa akin at pipilitin akong lumabas. Pero isang buntong hininga lang ang pinakawalan nito at muli nang isinara ang pinto ng sasakyan. Naiwan ako mag-isa pagkaalis nito. Nang mapatingin ako sa suot kong wristwatch, ay 5:35 PM na. I let out a deep sigh. Mula ako sumandal ng upo at saglit na pumikit. I want to call Lucas pero hindi ko magawa dahil wala akong cellphone. Nakakainis sa totoo lang. But I'm 100% sure si Sandro talaga ang kumuha ng phone ko. Dahil napaka-imposible namang mawala na lang bigla ng ganun-ganun na lang. Kaming dalawa lang naman ang tao sa bahay namin. Ay, nakakainis. I sigh. At dahil madali ako mainip ay agad din akong bumaba ng sakyan at sumunod papasok sa loob ng mansyon. Good afternoon, senyorita. Bati sa akin ng butler ni Lolo pagkapasok ko at ganun din ang mga katulong pagkakita sa akin. Pero isang tamad ng ngiti lang ang tangi kong naisagot sa kanila at diretso nang umakyat ng stairs. Pagdating ko sa taas ay narinig ko naman ang pagtawa ni Lolo mula sa loob ng kanyang library. Napataas naman ang kilay ko at napatingin sa nakasiwang na pinto. Why is he laughing? Hindi ko mapigilang tanong ng mag-isa. Ang ganda lang ng tawa ni Lolo. At dahil curious ako kung anong pinag-uusapan nila ni Sandro at bakit ganoon na lang ang tawa ni Lolo, ay agad ako lumapit sa nakaawang na pinto. Maingat ako sumilip. Nakita ko nakaupo si Sandro sa sofa kaharap si Lolo na may hawak na cellphone at tila may pinapanood na video. At sino naman isang ito na bigla na lang sumulpot at nanuntok? Sa ngayon ay hindi ko po alam ang kanyang pagkatao. But I think that man was her personal bodyguard, Lolo. Sandro replied. Napatangutangon naman si Lolo. Siguradong tatakutin nila ang mga publishing company at mga reporter para lang pagtakpan at hindi lumabas sa balita ang pangyayaring ito. Buti na lang at nakunan mo ng video. Bahagyang kumunot ang noo ko. Wala akong naintindihan sa narinig. What video? Buti nga naisipan kong kunan, Lolo. So ano nang gagawin nating hakbang ngayon? Daniel Sedestre is involved.
Siguradong hindi mananahimik ang isang iyon oras na madawit ang kanyang pangalan. My grandfather grinned. May paraan para dyan. Hindi na natin kailangan gumamit pa ng media this time. Ang mas maganda natin gawin ay ikalat na lang itong video sa internet para mapanood ng lahat. Masusunod, Lolo. Ako na pumahala pagdating dyan. Hindi na ako nakinig pa at nang mamadali nang pumasok sa dati kong kwarto nang makaramdam ng pagkaihi. Dumiretso agad ako sa bathroom. Pero hindi ko mapigilan na magtaka sa narinig na usapan ni na Lolo. Nabanggit ang pangalang Daniel Sedestre. Ibig sabihin ay kinuna ng video ni Sandro ang pangyayari kanina. But why? At talagang balak nila pang ipakalat? For what reason? For business? Saraan? Ay, ibang klase din pala sa Lolo. Napailing na lang ako. Matapos umihi ay agad ako nagbihis ng pantulog at nahiga na sa kama. Pero saktong higa ko ay siya naman biglang bukas ng pinto at pumasok si Sandro. Let's go home. My eyebrows raised. I thought we were going to sleep here tonight. Nagbago na isip ko. Let's go. Gumagabi na. May pupuntahan pa ako. Sa narinig ay parang nabuhayan ako. You mean aalis ka ng bahay? Yes. Pero babalik din naman ako agad after 1 hour. Or maybe 30 minutes. Depende. Mabilis na akong bumangon at nagmamadali ng bumaba ng kama. Let's go then. I'm excited. Sa wakas ay makakaalis na rin ako. Matapos magpaalam kay Lolo ay muli na kami sumakay ni Sandro sa kotse pa uwi. Oo nga pala, about your phone. Ibibili na lang kita ng bago bukas. He said while driving. Gusto ko mapaira pero pinigilan ko lang. Bagkus ay pinalitan ko lang ng ngiti. Sure, that's okay for me. Dahil alam ko naman na ikaw nagtago sa phone ko. You asshole. Saan ka nga pala pupunta? Pwede ko bang malaman? It's not important. May gusto lang akong i-meet na tao. His joke lunch as he said that. Ipinagkabit balikat ko na lang. Mukhang importante ang imimit niya dahil halata sa kanyang muka ang biglang pagseryoso. Pagdating sa bahay ay dumiretso agad ako sa kwarto at sumampa ng higa sa kama. Huwag na huwag kang aalis ng bahay. Babalik din ako agad. Paalam ni Sandro. Matapos may kunin sa loob ng kanyang closet na hindi ko alam kung ano. Sure, wala naman ako pupuntahan kaya makakaasa kang nandito pa rin ako pagbalik mo. And he approached me. Mabilis na yumuko sa akin para sana halikan ako pero mabilis kong iniiwas sa mukha ko. No need to give me goodbye kiss, Sandro. Wala naman tayo sa harap ni Lolo. Pero nagulat na lang ako nang mabilis ako nitong halikan sa pisngi, sabay ayos ng tayo. And he cleared his throat. Ako na lang pala magluluto for dinner pag uwi ko. Kaya huwag ka na umorder pa. Whatever. I rolled my eyes. Sandro sighed and got out of the room. Parang gusto kong mapatili sa tuwa pagkalabas nito pero pinigilan ko lang ang sarili ko dahil baka marinig pa ako at bumalik pa. Mabilis na lang akong bumaba ng kama at tumakbo papasok ng bathroom. Nagmamadali ako naligo. Nang matapos ay mabilis ko inayusan ang sarili ko. Malalagot ka talaga sa akin mamaya, Lucas. Mahina akong bulong habang pangiting-iting tinitingnan ang sarili ko sa salamin. Nang makitang okay na ang ayos ko, kinuha ko na ang susi ng sakyan ko sa ibabaw ng drawer at mabilis na lumapit sa pinto para lumabas habang may ngiti sa labi. I was so excited. Pero agad na nagsalubong ang mga kilay ko at naglaho ang ngiti ng pagkahawak ko ng doorknob ay ayaw na natong bumukas. It's locked from outside. Damn it. I hate you, Sandro! I shouted with anger. Malakas pa akong napasipa sa pinto na siyang ikinaigig ko at inis na binaton susi sa pinto. Nawala na ng tuluyan ang excitement ko at napalitan na ng sama ng loob. Tumakbo pa ako papunta sa bintana para tingnan kung pwede ba akong tumalon pero ganoon na lang ang pagsimangot ko nang makitang masyadong mataas. Siguradong mababalian ako at baka mamatay kapag tatalon akong pababa para lang mapuntahan si Lucas. Tom, akala ko pa naman ay makakaalis na talaga ako. Lang yung Sandro na iyon. Talagang nilakang pinto ng kumag na iyon. Padabog na ako sumampas sa kama at nahiga ng pataob. Sinubsob ko ang mukha ko sa malambot na unan para pigilan ang mapaiyak. Talaga naiiyak ako sa sobrang pagkadismaya. Pero sa kalagitnaan ng aking tahimik na paghikbi, ay bigla nila ako natigilan nang marinig ang papalapit na yapak mula sa labas. Sandro is back. Tom, naabutan na ako. Mabilis ko nang pinunasan ang luha ko tumiga na ng patihaya. Hinila ko na rin ang kumot at tinakpan ang katawan ko hanggang leeg para hindi makita ang suot kong dress. Baka kasi isipin pa nito na binala ko talaga umalis, which is totoo naman.
Ilang sandali pa'y narinig ko na ang marahan na pagbukas ng pinto. Nanatili ako nakapikit at nagpanggap na tulog hanggang sa lumundo na nambahagi ang kama dahil sa pag-upo nito sa tabi ko. Basta naramdaman ko na lang marahan itong paghaplos sa buhok ko. Parang gusto ko nalang pilipitin ang kamay nito. Talagang nakuha pa akong haplusin matapos niya akong iwan at pinaglakan ng pinto. Pero talagang hindi pa nakontento sa paghaplos sa ulo ko dahil naramdaman ko na lang ang pagdampi ng malambot na labi nito sa noo ko. Papunta sa nakasarado kong mga mata, pababa sa bridge ng aking ilong, hanggang sa tuluyan ng sinakop ang labi ko. I was shocked. Kaya naman hindi ko na natiis ang pagkainis ko at mabilis na inangat ang kamay ko bago malakas na pinalanding papunta sa kanyang pisngi. Wala akong sinabi na gusto kong magpahalik sa iyo, Sandro! I shouted with anger and opened my eyes immediately. Pero kasabay ng pagmulat ko ay agad na pag-awang ng labi ko nang makitang ibang muka ang bumungad sa akin imbes na muka ng asawa ko. Ouch, baby! That was hurt! Natatawa pa itong napahaplos sa kanyang nasampal na pisngi. Lucas? Tila naman hindi ako makapaniwala. No way. Hindi ako namamaligmata lang. It's him. Suot pa rin ang kanyang black tuxedo and he was very handsome, lalo na sa malapitan. Ikaw ba talaga yan, Lucas? And he finally smiled. Flowers for you, my beautiful sweetheart. Ibinigay niya sa akin ang isang bungkus ng red roses na hawak nito. And I couldn't help myself. Oh my God! Ikaw nga yan, kitty baby! Tumalo na ako ng yakap papunta sa kanya. Lucas laughed at sabay pa kami bumagsak sa kama dahil sa bigla kong pagtalon. And I heard him laughs. Ang kanyang mga braso ay mabilis na niyang iniyakap sa bewang ko. And nawala bigla ang lukot ko at pagkainis ko. Napalitan ng tuwa at saya.